Nakatanggap po ng banta ng pamamaril ang isang eskwelahan sa Cebu City. Nagsilabasan ng mga estudyante, agad namang dumating ang mga pulis at isa-isang ininspeksyon ng mga classroom at gamit ng mga estudyante. Itinuloy rin po ang klase matapos masigurong ligtas sa eskwelahan. Iniimbestigahan na kung sinong nasa likod ng social media post ng pagbabanta. May nakuha ring impormasyon ng News 5 mula sa mapagkakatiwalaang source na isang estudyante daw ang nahulihan ng patalim mula sa eskwelahan. Iniimbestigahan na yan ng mga otoridad. Napigilan daw naman ang plano ng pamamaril sa isang paaralan sa General Mariano Alvarez doon sa Cavite. Sa social media po rin kumalat ang naturang pagbabanta. Pinatawag na po ng mga pulis ang 15 taong gulang na estudyante na umano'y nagbanta ng pamamaril. Isinuko ng kanyang ina ang improvised gun na nakuha raw ng bata mula sa kanyang lolo na dating kapitan ng barangay. Nasa pangangalaga ngayon ng DSWD ang estudyante para sa kanyang intervention program. 2 grade 11 student naman ang sugatan matapos saksakin ang kanilang kaklase sa Zamboanga City. Sa investigasyon po ng pulisya, nakararanas daw ng pambubuli ang suspect sa 2 biktima. Pinilit pa daw siya ng mga ito na magdroga. Kinausap na ng mga pulis at barangay official ang suspect at mga sugatan, pati na ang kani-kanilang pamilya. Hawak na rin ng Municipal Social Welfare and Development Office ang nanaksak na estudyante. Sugatan ng isang traffic enforcer matapos po namang mabundol ng SUV sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagmamando ng traffic ang enforcer sa harapan po ng Cebu Provincial Capital nang biglang bundulin ng SUV. Muntik pa siyang pumailalim at magulungan pero gumulong siya pakanan para makaiwas. Ay sus, ayun no. Hindi rin po naman nakalayo ang SUV dahil ito'y naipit sa traffic kaya nahabol din ng ilang nakakitang sa insidente. Nagkamali daw ng apak ang driver sa silinyador imbis na magpreno. Sinampahan siya ng reklamong direct assault with attempted homicide. Sa iba pang balita, 2 po ang patay habang 13 ang sugatan sa banggaan ng 2 sasakyan sa Maramag, Bukidnon. Wasak ang harapang bahagi ng MPV at ang nakabangga nitong van. Patay naman ang padre de pamilyang driver ng MPV at kanyang 10 taong gulang na anak. Kritikal ang misis ng driver at sugatan ang isa pa nilang anak na 4 na taong gulang. Sugatan din ang 11 sakay ng van. Sa investigasyon, nag-overtake ang MPV sa isang sasakyan kaya nabangga po ang van. Nawalan din daw ng kontrol ang driver lalo't hindi pantay ang kalsada at nasaktuhan na umuulan ang mangyaring aksidente. Tuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.